parating lalaban, oh! Alirico, bang panglis, bitch, sige, saan ba, pangag, magawa, tulong, bulok, reka, kala, yung tanga, polo pa, ganon, ted, rawan, buka, mahalal, ka, lalo, suka mo, sakit mo. Respect the MC. Down 9. Sa pinakamalupit na pinakamalupit na MCs ng Pilipinas. Flip Top Out 9, Day 2, pangapat na laban ng gabi. Nandito pa rin TI Youth Theater, Makati Cinema Square. Flip Top, magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng MCs ng buo-buo na liga, Flip Top staff, palagi at palagi. Lahat ng nakasama natin mula 2010 hanggang ngayon, lahat ng mga kasama natin next year. Palaki ng palaki, palakas ng palakas, at lahat ng Filipino hip-hop. Rest in peace nga pala, Jeric, DJ D-Tech. At sa kanan ko, QC at Bulacan represent, magingay para kay Gorion Talas. Kinandado, sobrang Uprising. At sa kaliwa naman, Cagayan de Oro City pa, para sa inyo, magingay para kay Fukuda. Nanalo si Gorion Talas ng coin toss, pinili niya mauna si Fukuda. Tig 2 minuto, dapat bakbakan yung laban na ito, pakinggan natin ahon 9, Day 2. Yo! Patay na yung spade! Tila ba sa liga na tabunan? Dating mapurol na Gio, naging Goryong Talas na ng kalaunan. Naging matalas ka na, pero isa ka pa ding batikan na batukan. Kaya ka nga nagbago ng pangalan dahil alam mo sa sarili mong hanggang ngayon, isa ka pa ding baguhan. Pero naging uprising ka naman. Sa ganyang storya, malayo ang ating agwat. Kinuha ka lang nila para magmukhang matalino silang lahat. Bukod sa lalagyan mo ng palaman yung sabon, putang ina ka, wala ka ng ibang tumatak na linya. Hindi sabon ang gamit kong referensya, pero paniguradong matatauhan ka pag hinampas kita sa ulo ng bareta. May talas ka lang sa pangalan pero wala kang talas sa salita. Gamit mong tala-salitaan, di mo maitala sa iyong gawa. Malalim na walang direktang suntok, dun ka nagiging kilala at bihasa. Kaya ka nga di nakasali sa Bolo Brigade, kasi hindi ka pahasa. Marami ka lang bukabalaryong gamit, pero mensahe mo malabo at hindi banayad. Kaya yung karera mo walang direksyon kasi sunod-sunuran ka sa taong may sayad. Akalain mo yun? May sayad na nga yung tao, pero sumusunod ka pa rin sa yapak niya. Kaya kapag kumain ng tae si sayad, at pagkatapos niyang itai yung taing kinain niya, ikaw naman ang kakain ng tae niya. Tae ka? Sunod-sunuran ka lang. Kailanman di mo naranasang mauna.
Kahit gumamit ka pa ng ilang toniladang sabon, spade yung pagiging champion mo, lusaw na! Astang-astig sa entablado, tila ba laging handa sa pugutan, bumabasag ng katauhan sa panaginip, sa paggising di makabasag pinggan. Kasi di ba sabi mo kay Aser, huhugutin mo ang kaluluwa niya. Manghuhugot ka ng kaluluwa. Kaluluwa ni Aser. Putang ina ka, pangarap mo palang maging Ghostbuster. Kung sa tingin mo walang kaugnayan ang kaluluwa sa pangalang Goryo, ito'y dahang-dahang pagkitil. Kaya ka nga Goryo, di ba? Isa ka lang alipin at kaluluwang martir. Kaya yung karakter mo sa liga, ako na magliligpit. Pinatay mo na yung spade, pues mamamatay ka rin na patiwarek. Di ka na mababago ng name change, mamamatay ka rin ulit. Walang anesthesia at mananatiling gising ka sa operasyon ko na to. Malalasap mo ang bawat sakit. Di ba sabi mo ikaw nga nakapula sa lamay? Sakto lang dahil magiging masaya to. Wala ka pa sa impyerno, pero magiging pula na din ang kulay ng ataol mo. At saktong tinanggal mo yang spade sa pangalan mo. Dahil yan ang gagamitin mo sa paghukay ng sariling libingan mo. Yo! Ayon sa lumang tipan, hawig daw kami ng estilo. Alam niyo na kung saan tuhahan tong parehas daw aming baraha. Pwes akong bangka kayakat ko ito yung pagkatalo ng Hinebra. Magmimistulan tong kangkong, luhaan tong maglalakad pa uwi ng Mindanao sa pagitan ng mga dagat, tipong tinaas ni Moises yung baston, kaya ano? Handa ka na ba? Sa Maynila muling mapugutan, nagmukha kang pokpok nung huli mong laban kay Mata. Nakuha ka niya ng isang indatan, tas tumapat ka sa tumador. Handa ng atay at balumbalunan dahil tong istang oro ng Cagayan de Oro, gagawing pulang pulutan, kaya buksan ng mga diwa, utak at pandinig, dahil dugo ng taga-timog sa kabisera, gagawin kong pandilig, sa garapon ko sisilid. Nang maburo pag naglaon, dahil di lang kita ilalagay sa alanganin. Ilalagay pa kita sa kabaong. Ngayon ba't ka nag-ahon? Dahil sa isa buhay na kaldag, nawala yung kapit mo sa brackets parang braces ang ngiping na laglag, and you represent Mindanao, pero meron ng sakat grega matatag. Kaya kahit manalo ka na 100,000 sa dibisyon nyo, wala ka pa rin iaambag. Pero tutuparin ko ang pangarap nito. Akong tutulos ng kandila at sisindi. Nantong semifinalist ng isa buhay, makakatungtong na sa huli. Pero hindi to tournament. Ito'y lamay mong may sugal at pakape. At ang target na tong 100K din pang retoke ni Nikki. Na magkaroon ka ng silbi! Tapos may problema ka sa oras. Oo, dito ka masisibak. Kasi sabi mo kay Shay, imbis na overtime, puro siya overclock. Overclock? Sobrang orasan, sobrang bobo kung susumahin. Pero kahit na overtime o overclock, overkill ka pa rin sa akin. Gamit mga barang may bulong sa tengang kumikilabot sa lahat. Mabatok to way wangod, tumatatak no sa balak. Pumupunit, lumalason, makamandag bawat kagati kung skandalo ni Mang Kanorito'y bagong alamat. Kaya huwag kang mag-angas kung nakalusot ka sa batas. Katapat ng extrajudicial killing, mamamatay kang walang bakas. Yung karera mo, parang sinta sa kada. Hila ko pigtas, kaya wasak kung pukuda. Ventilador sa pader ko hinampas. Yo, 1 taon kang walang laban. Di ka niya binigyan ng laban dahil alam niyang wala kang laban. Pero kahit papano, pinabalik ka pa rin ngayon sa entablado. Binigyan ako sa ahon ng slot. Dahil bitch ka ng MCing galing talo. O bitch ka lang sa makatuwid mababang uri. Sa ligang to mababa ang iyong paglipad. Kaya wala kang natatanggap na pagpuri. Mga hayop sa galing baka mo. Yan daw ang grupong ilustrado. Ikaw lang ang bukod tanging hayop na sanay magpakitang tao. Mga hayop na nagkakalat lang kung iisipin nyo. Paalisin mo na tong mga hayop na to. Total may no pets allowed na dyan sa grupo nyo. No pets allowed? Di ba ito reklamo mo palagi na underrated ka at underdog? Pues magmumukha ka ngayong kulto ng aso dahil underdog ka na ngayon ng underdog. Labanan ba ito ng mga underdog? Hindi. Ito'y pagtuklas sa sarili mo. Habang buhay ka na lang magiging underrated kasi walang gustong kumilala dyan sa pagkatao mo. Kahit magpalit ka pa ng itsura, lalabas din yung tunay na anyo. Sa mata ng mga tao, ikaw pa rin ang hayop, Gio,
Nadili yon sa ligang to. Kuha nyo, mga tanga! Yan ang estilo niyang hindi ko rin makuha. Tinatanong ang mga tao kung may nakakuha at pag walang sumagot, sisigaw ng tanga. Squatter ang puta. Kung walang makakuha sa mga linya mo, huwag ka nang magtanong at huwag mo na lang pilitin. Huwag kang mag-alala, may makakakuha sa'yo mamaya. Pagkatapos kitang itapon sa bangketa at dun ka na pupulutin. Kaya isagad mo na lahat. Kahit bumalik pa tayo sa umpisa. Literal ka na ngayong naging batch 1 dahil ikaw na lang yung naiwan mag-isa. Pero may potensyal nga ba? Sabihin na natin na meron nga. Sa pagkakaalam ko, hoy, computer science graduate ka, di ba? Pero ikaw na rin ang sumira ng sariling programa mo. Programa ng katangahan. Programa ng kamangmangan. Hindi ka magaling. Nagmamagaling ka lang. Sakto ngang mukha kang siopaw. Dahil sa kabilang party mo, pumapapel ka lang naman. Oo, mapapel. Kaya madali ka lang matupok ng karamihan. Nag-joke ka sa battle mo kay M-Site, di ba? Kaya nasunog tong mapapel sa taong galing na sunugan. Malapit na ako sa pangatlong ikot. Abangan nyo pa ang mga baraha niya na sinasabi niyang pambaon. Wala ka ng pang sugal, Goryo. Akin ang mga baraha mo at isisilid ko na ang mga baraha sa kahon. Yo! Sa wikang Pilipino, lyrical ka. Di ba? Yan ang lagi mong gawa. Pangalan mo palang Fukuda. Sa bansang Hapon gawa. Kaya kapalaran mo ngayon, papaitan. Sa Pinoy na kawa ginawa dahil libre kong papalamon tong kaliwa. Ito yung kawang gawa, kaya paanong lirikal? Yung suntok mo sobrang tagal. Lisensyang LTO. Tas mga letra mo lagi merong butas sa gitna parang titik O. Mga linya mo okay lang pero panggap ng ok sa lyrics mo. Kaya di na kailangan ng DOC peke yung OCD ng taga CDO, ano? Paanong lirikal? Talaga? Yung sulat mo galing sa tropa. Galawang delehensya. 10% abuloy ng manalo. Ano ka? Iglesia? Mga bara ko pumapas lang. Di mapaliwanag ng siyensya. Yung mga bara mo pangungusap lang. Yung pangungusap ko sintensya. Tas sigaw ka ng sigaw, tangina mo! Bakit? Para nakakatakot sa estilo mo? Alam mo yung nakakatakot, pare? Yung nakitai ka sa ibang bahay tas ayaw lumabog ng tae mo. Pero sulat ko apoy. Sige, patayin mo sa hangin ng sigaw mo. Dahil pag ang apoy namatay, luluha ka. Pag pumasok sa mata mong usok nito, ano? Ganito magsulat, Fukuda. Mga akda ko'y naitala nung panahong. Minumolde pa yung tao sa paggon ng Panginoong. Nagluklok sa mga hari, poon at paraong. May sagot dun sa tanong anong nasa dako paroon. Pero alam ko hindi mo nakuha. Dahil pluma ko sinauna na may dalang mabigat na bendeta. Pero hindi to salbakuta. Napatago kong pumatay, pero di ko na kailangan pang imwestra dahil di ko kailangan kwento mga plano ko sa buhay. Pinapakita ko lang yung resulta. Oo, sa battle marami akong sablay, pero tinanggap ko ng dahan-dahan. Ako'y patunay na matigas na lupa'y nagiging patag na daanan. Pumupunto sa asunto, multong tumatago sa harang anumang panahon. Umaaraw man, kahit umuulan, o may kasal ng mga tikbalang. Kaya sa pangyayaring to, yari na to. Pero may tanong ako sa'yo, ikaw ba talaga yung nangyayari sa pangyayari? O yung pangyayari nangyayari sa'yo? Sagot! Malamang hindi mo alam. Hanggang sa bangungot mo, isipin to. Ngayon sabihin nyo anong pakiramdam na makatapat ng tunay na lirikal sa ligang to. Ito na ang huling baraha. Pagmasta ng dahang-dahang pagtaob. Ako'y nagmistulang, dalubhasang street magician. Pag ang barahang to na tsempohan sa daan, sa mga kamay ko to titiklop, mawawala ka na lang bigla sa ilusyon ko na dala. Ilusyon man na pawalain ka, pero magiging realidad to sa kanilang mga mata. Kaya pag-usapan natin yung pagiging babaero mo. Proud kang babaero, di ba? Proud ka sa pambabastos. May kapatid kang babae, di ba? Sarap mong patikimin ng kutos. Kahit sinong babae ginagamit para lamang sa kalibugan makaraos. Lingid sa iyong kaalaman, si Batas yung tinutukoy ni Luni na kumakantot sa kapatid mo na napapayos si pagkatapos.
Yeah! Oh. Oh, masakit ba ang gante ng sarili mong gawa na parang napalunok ka sa sarili mong dura? Bago ka magmalaki na masamang gawain, pansinin mo muna yung pagiging hangal mo. At bago ka mambastos ng babae, siguraduhin mo munang hindi babae ang nagpaluwal sa'yo. Lumaki na kasi ang ulo. Naging kampiyon daw kasi. Marami ng chicks kahit pa sa out of town. #1 draft ka nga sa batch nyo, pero banu ka pa rin sa ligang to na parang si Kwame Brown, pero hindi. Kampiyon nga, di ba? Sa ngalan ng kampiyon, dumaan daw siya sa pagiging hari. Tandaan mo, kampiyon ka lang ng tryouts. Kampiyon ka sa pagbabakasakali. Baka sakaling makatsamba. Baka sakaling sa liga makilala. Pero estilo mo, nagmistulang baog na si Milya. Kahit anong gawin mong labas-pasok sa ligang to'y, di ka pa rin magbubunga. Dahil kung wala ang uprising, wala ka naman talagang movement. Sa uprising, ikaw ang pinaka-consistent kasi ikaw lang yung walang improvement. Bulol-bulol ka pa mag-rap. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Nagdo-double time, pero nagsasayang ng oras. Wala ka naman talagang tabas, kaya aanhin mo pa yan, Goryo, kung ang dila mo walang talas. Kaya ngayon wala ka ng takas. Magpumiglas ka man, wala pa ring talimang yung bigwas. Sa laban mo kay Mot, na wala lang silbi ang yung bigkas. Binaliktad ka pa rin ng mga hurado kahit hawak ka na ng batas. Simpleng mensaheng pinapahiwatig na ayaw na sa'yo ng kultura. Naging diamante na mga kagrupo mo. Ikaw lang ang spade na nagpabutaw sa baraha. Itong huling habilin ko, paniguradong walang perang maaaksaya. Di na makakagante. Itong patay, wala ka ng buhay, kaya di na kailangan pa ng barya. Kaya yumuko ka na, Goryo. Humalik na sa lupa yung nguso mo. Ikaw ang pangalawang ilustradong itutumba ko. Di ko sinasadyang ubusin kayo. Normal ang mentalidad ko, kaya di ko na kailangan magpakasayad pa sa pangatlo. Yo! Sa mga laban mo, lagi kami anggulong yung mga Bisaya mahina. Kinukot siya, kinakatulong ng mga taga Maynila. Tama. Tinatanim mo sa madla, kayo'y laging inaalila pero nalimutan mo na ata na buong Pinas sinalipin ng Kastila. Di ba? Ganyan ka sa battle, sa kapwa mo Bisaya, paawa. Kung si Invictus Immortal, ikaw yung pulubi ng isa buhay. Kawawa. Gusto mong manalo, ayusin mo gago. Gawin mo na solo. Nang yung mga tao tadhana yung magkusa. Dahil ultimo isang patak ng ulan, kayang bumutas ng lupa. Ano? Di mo alam? Sayaan mong pakita kung pinagkaiba ng mga linya mo sa talinhaga kung kayang magpaliwanag mag-isa na ultimo taong tabon. Oo, taong tabon. Natuto sa akin magbasa at questionin yung kasaysayan kung nabuhay nga ba siya kasi dala ko dito kudita. Handang sumunod ng sambayan. Sa dibdib ko uprising. Rebeldeng handang paglamayan. Oo, kudita. Di ako yung bayaning nakasanayan dahil di ako yung Goryon del Pilar. Ako yung Goryon na hunasan. At usapang pangalan, ba't di na-spade yung pangalan ko? Sagot ko, simple lang. Ito yung tunay na ako. Hindi na ako sugarol, ako'y naging pilosopo. Dahil may kasabihan nga tayo, mas una mong nakikilala ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Kaya takbo, gamit ang itakbiyak ang isip mong sarado. Hinasat umukit sa mga guhit ng ilustrado. Nagpalit ako ng alias oo, pero di ako nagpalit ng pagkatao. Dahil ayos lang mag-iba ng ngalan, kaysa mag-ibang mukha pagkaharap yung tao. Kaya tuungas, walang takas, sa talas di ligtas, sa biting kong pangalan ko may pitong diablong lalabas, walang batas ng Mindanao, yan ay mali at aliwas dahil malakas lang ang naliligtas. Sa buhay yan ang tunay na batas. Kaya wala akong pake, anong panira mo sa akin, tipong nag-book lang ako ng Grab, alam ko saan ka manggagaling yung mga balat mo hilaw, kapos sa tubig ang iyong sinaing, kaya paano pa tayo magkakamay, kundi ka nga pinalad sa akin. Round 9, day 2, Goryon Talas Fukuda. Magingay kung tingin nyo, sobrang bangis ng laban nyo. Yung mga solidong laban, dikdikan talaga. Pero ang boto ng urado, 3-2, para kay Fukuda.
Shoutout nga pala sa mga Vivo SM Manila. Nandyan sila. Yun oh. Shoutout mga tol. Salamat. Okay, go. Yeah, shoutouts nga pala kay Basil Biglang Awa, kay Cathy, kay Gino, kay Alex, kay Maki. Yeah. Yo, Voice 13. Bali, ako yung isang bumoto kay Coryong Talas. Para sa akin, mas malakas yun sa kanya eh. Kumaga, ewan ko kasi ganun yung naging resulta. Pero para sa akin, round 1, kapaan pa lang. Tapos round 2 na sila nagpukpukan eh. Para sa akin, mas malakas yung round 2 ni Spade. So, binigay ko sa kanya. Sa round 3, para sa akin, mas malakas pa rin yung sa kanya. Kaya siya yung binoto ko. Pero congrats pa rin kay Fukuda. Binoto ko si Spoon. Para sa akin, kahit sino pwede naman manalo sa laban na yun. Parang wala nang ano yung score doon, yung sino manalo. Para sa akin, kung pwede lang ipantay yun. Pero binoto ko si Spade kasi para sa akin, round 1 at round 2, pantay sila. Sa round 3, nasagot ni Spade yung mga pukul sa kanya. Tapos nagulat ako sa mga punches para sa akin. Yan, isa ako sa bumoto kay Fogo. Pero yung round 1. Hoy, hiwalay bigote mo. Yung round 1 binigay ko kay Fogo kasi para sa akin mas lumitaw yung mga punchline niya ron. Malakas din naman yung kay Gorion Talas pero parang mas natripan ko siya. Tapos sa round 2 binigay ko kay Gorion Talas. Kasi iba yung ginawa niya ron sa round 2. Tapos sa round 3 parehas lang sila sa paramihan na suntok. Pero para sa akin, mas naman ako si Fukuda. So ayun, binigay ko 2-1 Fukuda. Hindi ko binase yung laban per round. Binase ko sa buong performance na lang nila. Mas gihibla lang talaga yung lamang ni Fukuda. Pwede nga tabla yun para sa akin. Ang hirap i-judge pag ganung laban kasi sobrang dikit. Merong lalamang dito tapos lalamang dyan. Sobrang lupit rin yung stage. Mas tumatak sa akin yung mga masakit na sabi ni Kevin Ito. Yo, G lang. Actually, first round at second round, halos bubuok ng yung diferensya nila. Although lumalamang ng contest si Fukuda, pero binasa ko na lang siya sa third round. Palagay ko mas naging epektibo yung ginamit na angle ni Fukuda. Although sobrang lakas din yung pinakita ni Gorion Talas dun sa first and second, but nababalik din, hindi sila magtapat ng gusto dun sa first at second. Binasa ko na lang dun sa pinakamuling round. Mas pabor sa akin yung ginawang silo ni Fukuda. But props pa rin kay Gorion.